si Kuya Jens, ano yun, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap, magandang araw po sa inyo lahat, is Kuya Jens and welcome back po sa ating YouTube channel. Sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para lagi po kayo updated sa ating mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ang Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ed the Vlog at syempre Kalingap Rob. At pasuportahan din po ang mga kasamahan sa Team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat ng charity vloggers sa Pilipinas tumutulong sa mga kababayan natin na lahat may hirap. Supportahan po natin lahat, guys. So, nung nakarang araw mga kalingap ay naglabas na po ng post, official post po mga kalingap, ang Velvet Box patungkol po sa kanilang nalalapit na travel sa Korea. So, dyan po mga kalingap ay makakasama po ang ating mga kasamahan sa Velvet Box. Siyempre kasama na rin po yung mga kalingap, sila Kalingap Edu at si Biancy at si Pau Pau po mga kalingap. At dyan nga po sa nalalapit pong pagpunta ng Korea this April po mga kalingap ay may balita po mga kalingap na meron daw pong isang tao o mga tao mga kalingap isang tao o mga tao na nagbabalak din na pigilan yung pagpunta ng Korea ni girl mga kalingap. Di natin alam kung anong dahilan, kung bakit kailangan pang pigilan, matagal naman na itong naka-line up. Hindi natin alam bakit ito kailangan gawin mga kalingap. Pero sa kabila ng yan mga kalingap, may nangyari pong maganda sa naging pagpunta po ni Kalingap Rob sa bahay po nila girl nung nakaraang vlog po nila sa episode 99. At doon nga po mga kalingap ay nagkaroon ng maayos na pag-uusap ang dalawang panig po mga kalingap. Talagang kapag ito mga kalingap ay dinaan sa maayos na usapan, talagang madali naman po talagang maresolba ang lahat. Basta wala lang mga taong nagpapagulo. Kaya nga mga kalingap sa ginawang ito ni Kalingap Rob ay kahit paano po nakapaglabas po ng saloobin ang magkabila ang panig po mga kalingap. At nawa ito po ay maging magandang umpisa ng pag-aayos at muling pagbalik ng sigla sa buhay po ng mga involved dito sa naging issue na ito mga kalingap. So para mas maunawaan po natin, tara panoorin po ninyo ito mga kalingap. Papunta po kami doon kina Viancy kasi hindi dapat ganitong mangyari. Hindi ganito talaga yung inaasahan natin mangyari. Maayos nagtapos yung love team nila. Nag-request si Viancy na tigil muna. Kaya ayun. Kaso after nung pagpigil, ang dami nang pumasok. Nagkagulo-gulo na. Ang dami nang nangyari. Kaya ngayon dito tayo para pag-ayusin yung dalawang panig, dalawang grupo, kung ano yung pwedeng gawin, kung may nagkamali, paghingi ng paumanhin. Kung tatanggapin naman yung sorry, ay di mas mabuti. Pero kung hindi tatanggapin yung sorry, tingnan po natin kung anong mangyayari. Pero andito tayo para pag-ayusin sila. Kasi tayo naman po ay sa gitna lang tayo. Kung sino mo pa may pagkakamali, siya talagang dapat humingi ng sorry. So ngayon, nandun si Edo sa sasakyan ni Sir Olives. Actually, sinama ako si Sir Olives din kasi sanay naman. Siyempre, okay na rin may kasama tayong pulis para may tagapamagitan din. At kasi naman natin Sir Olives. At siyempre malapit rin sa kanya yung dalawang yan, si Edo saka si Biancy. So ayan po, andito tayo kina Biancy, malapit na tayo. Andito tayo para maging maayos, hindi para maging magulo ngayong araw na ito. Kasi okay naman kasi nung una, nagtapos ng maayos biglang nagkaganon. So ayan. Sabi ko nga kahit na nga ako mabash lang, okay lang, huwag lang siya. So ayan. Anong nangyari po? Galing po pala kayo sa cyber office. Pinigilan ko lang din po sila. Kasi sabi ko nga po muna kayo na baka may pwedeng po kayo. Diretso din po sana kami sa women's niya kanina kaso Tungkol lang hindi yung pa kami kay niya. Kinsa na. Sige po. Kasi hindi maayos sabi Kasi ko. kanina po nga, ay kagabi, nakapag-live si Supermac about dun sa... Di ko man kasi napanood, nagdalaw ako dun, hindi ko naman napanood. Dun sa about nga po, ano yung sinabi dun? Yung sa, ano sa'yo, sinabi sa'yo? Yung ano daw po, araw-araw daw po ako sa club.
Pagpasok na sa sayawan. Ano sinabi niya doon? Sa sayawan. 10 oras daw 10 po oras ng ng gabi. gabi. Lagi daw po na Pasok-pasok. sa sayawan. 10 oras daw po ng gabi. Kailan? Sabi Hindi ko. naman yan. Itinanong ko nga, ito napagalitan ko nga. Sabi ko, lagi ka daw nakikita sa ano. yung mga nakarang araw, hindi man na yan dito na siya nag-i-stay. Sabi ko, baka yung nasa boarding house ka, pumupunta ka kung saan-saan. Sabi niya, hindi naman mama, isang beses nung ako pumunta. Kasama naman daw yun yung mga... na ano, ano niya po, alam niyo po ba ganyan Oo, alam naman na namin. nakapasok nga po ako doon Nakapasok. dahil nga po sa ano, yung nakikisama lang naman po ako. Pero hindi niya pa alam. Pero hindi naman yun. Hindi ko alam na ganun po yung nangyari dun sa loob na kung ano po mga nagaganap po yan sa loob ng ganun. Kasi 17 pa lang po ako. Saka hindi pa po yan marunong magpadait-dait noon. Bago lang po Boga. Wala pa siyang... Actually, dun sa live ni Supermac, nagulat din ako. Palibasa ang nakainom din ay. Ayan niyo po, Kaya pala kakausapin ko na lang din. Tapos yung sa basod naman na nakita daw siyang nasa sayawan. Kay Chris naman yung ka. May mga kasama birthday naman yata siya. naman yung Chris May birthday. ano po, oh. angel. Parang piestahan. May ganap po. Sabi ko, May may nasama motivation. kami Supermax sa ano niya, sa live niya. Ang dami yung mga comment ang sasama ng Sama comment sa na kaya kanya. pala daw ganun. Kasi simple lang. Anong hinhin daw, pero ano pala daw, gala. Pasensya na rin po kayo kasi syempre pinsan ko po yung si Supermac. Siya pa yung nag-ano. Huwag na lang din po makausap sa kanya about po doon. Sa mga sinabi niya doon sa live na. At yung pang sinabi sa iyo, ano pa po yun? Sasabong lang. Sa sabong daw. May mga alaga talaga, may talaga kami mag-alaga. Noon pa doon pa. Kasi Hindi pa kami binibenta ko nabablog. yan. Hindi po ako kami binablang. Nag-aalaga na talaga kami ng mga manok na breeder. Yung ano talaga. Okay na rin po yun para malinaw din sa mga nagko-comment Seryoso. doon na basta lang magsalita. Opo, na hindi naman po nila. Oo. Yan lang Actually, po. yun nga po. Salamat pa tayo kay Bercy kasi sila talaga pasugod na dun sa anong tawag dun sir? Cybercrime Office. Pero nagchat-chat to kachat to ni Grace. Si Grace naman, sinasabi sa akin ni Grace. Yan kanina eh. Sabi niya, sobrang pigil niya kay na tatay na wag na para matapos na nga. Actually, ito pong pag-uusap na to, kami ni Piansi ang nag-uusap din. Sabi niya, kuya, baka pwedeng matapos na nga to, usap na po tayo dito. Kaya nandito kami ngayon. At ako ayoko din po kasi talaga. Kuya, ayoko na rin. yung kay Kuya Bal po kasi, di ba po si Dr. Lab po tapos si Kuya Bal, nasabi din po kasi sa akin ni Dr. Lab na may ano nga po, pinag-usapan po pala Pinag-usapan yung na dalawa. Si Kuya Ako, Bal di ko alam na pinag-usapan Yun na. yun nga po, ako din na hindi naman po pala alam, kaya nakapagsabi din po kayo kay Doc ng ganun. Opo. Yung inalis niyo po baga po. Nasuspend sila. Nasuspend. Oo. Ako naman, ang ano naman nila sa akin, ang kasalanan nila sa akin, yung ginawa niya Red Sale. Yung pinablik naman yung sa kabila na ano, which is, di naman kailangan siya yung magsalita. Ano. Yun lang naman yung sa akin. Mali naman talaga yun. So okay po mga kalingap at naparod nga po natin ng ilang eksena po sa naging pag-uusap po ng dalawang panig na pinamagitan po ni Kalingap Rob. Namagitan po si Kalingap Rob, sila Sir Olive doon sa pag-uusap po nila girl and boy at ng kanilang pamilya o ng kanilang mga magulang. At ayun nga po mga kalingap kahit po paano ay medyo nalinawan po yung ibang mga nangyaring issue ng mga nakaraan kahit paano medyo nalinawan po at napaliwanag nila yung mga totoo talaga na detalye po ng bawat kwento na lumalabas sa social media. At yun nga lang po mga kalingap talagang pinaka-the best po talaga nito ay idaan talaga sa maayos na pag-uusap kasi kapag may ibang taong nakikisali po, ibang taong nagpapagulo, mas lalong ang hirap pong resolbahin kung ano talaga yung dapat ayusin dito sa nangyaring issue na ito mga kalingap. Subalit mga kalingap, yung pong topic natin ngayon, at yung pag-uusap po natin ngayon, itong vlog nito mga kalingap, ay patungkol nga doon sa nalalapit na travel nila sa Korea. So, ano po sa tingin nyo mga kalingap? May karapatan ba yung tao, di umano, may isang tao daw di umano, na pipigilan daw yung pagsama ni ate girl dito kay boy, o sa grupo ng pupunta ng Korea? Sa tingin nyo ba mga kalingap ito ay tama o sa tingin ba ninyo ay may karapatan kaya ang kahit na sino na pigilan itong pagsama ni ate girl sa Korea na matagal naman ang nakaplano, naka-line up sa gawain o gagawin ng grupo mga kalingap. So comment down below kung ano po inyong masasabi mga kalingap. Pero para sa akin,
Kung magulang, laging ang magulang laging may say. Pero kung hindi naman part ng family, hindi naman magulang, medyo dapat ilagay sa lugar yung mga sinasabing pagbabawal na yan, mga kalingap. So yun lamang po at maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.